ang pag-alis ng kahirapan, pagpapabuti ng edukasyon, pagsulong ng patas na karapatan at kalusugan ng lahat, ang pag-aalaga ng kalikasan at pangdaigdigang pagtutulungan. Ito ang ating Millennium Development Goals o MDGs. Sikapin nating maabot ang mga ito. May kanya-kanya tayong lakas. Tulungan tayo! Simpang magdadamayan, hindi tayo rin. Pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simulan na ang magtanim ng mabubuting gawain. Dahil sino bang aanin, kung di tayo rin. At ngayon, bumalik tayo sa ating programa, no? Ang kababaihan, kalusugan, karamatan. At ito po ay, pakikipag-ugnayan naman natin, no? At ang ating partner dyan, walang iba kundi ang The Forum for Family Planning and Development. Of course, pag sinabi kong Family Planning and Development, Undersecretary Ben De Leon, no? At siya ay talaga namang nakikipaglaban sa usapin ng pagmamanage ng family planning. At sa mga pangunahing palatandaan po, gusto ko naman puntahan ngayon, ha? Yung pangunahing palatandaan ng pagtanda at ang pagtatapos ng buwan ng menstruation ng babae. Ha? Okay. Sabi rito, sa ating research, maaring biglaan itong pagtatapos. Ito yung po yung mga nagme-menopause. Maaring biglang itong pagtatapos o unti-unting humihinto sa loob ng 1 hanggang 2 taon para sa karamihan ng kababaihan. At nangyayari po ito sa pagitan ng edad 45 o 45 hanggang 55 o 45 hanggang 55. Ano ba mga palatandaan nito? Ha? Nagbabago ang buwan ng bisita, pwede huminto lang ito o panandali ang magkaroon ng madalas o maaring ding huminto maaari ding huminto kapag regla ng ilang buwan at tapos huminto ulit. Babalik, titigil, babalik. Yan. Maaring may panahon na bigla kang makakaramdam ng bugsong sobrang init o pamamawis o ang tinatawag po niyan ay hot flashes. Pwede kang gisingin sa gabi. Yan, yung parang pawis sa pawis ka, init na init. Hindi naman sobrang lamig. Yan. At madali ka rin mairita sa pagbabago ng mood. Ito yung tinatawag na, yung nagsiswing ba yung mood. Tawag daw yung mood swing. Yes. At nararamdaman na po natin yan. Kung ganito nararamdaman mo, maaari kang magsuot ng mga damit na medyo komportable ka. Mag-ehersisyo at huwag uminom ng maraming kape at tsaa. Alak na nakalalasing. Yan ang ilan lamang sa mga tips namin sa araw pong ito, tatandaan po natin. At alam mo, Crisette, napakarami ng tumatanda. Si mama mo ba, kamusta? Wala pa naman, tita. Hindi pa naman niya nararamdaman yung mga ganyan. Ako nakakaramdam ako minsan, parang nagpapawis ako. Dahil ako, na-extractomize na ako eh. Tama ba ako doon? Na-operahan na ako, tatanggal na yung aking mga uterus, yung aking, ang tawag doon sa ovary. Yan. Okay. At ngayon, sa ating ikalawang programa, ang KKK po ay dito lamang po yan sa ating kakampi online at ating mga kasama mula dyan. At tingnan po natin, at ngayon matutunghayan natin yung, anong tawag dito? Yung kapanayam natin. Kapanayam natin kay Mr. Dino Subing-Subing. Mga tao'y may problema, ngunit mga tao'y may rata. Magsikap ka, magsama-sama, lahat ng iya'y may lunas. Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. May pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simulan nang magtanim ng mabubuting gawain. Kahit sino pang aanin, kundi tayo rin. Halika, kumilos ka, sabay tayo. Tara, may oras pa, tulungan tayo. At ngayon, bumalik tayo sa ating programa. At dito na sa atin, sinasabi ko sa mga kababayan, mga OFWs,
Ang ating kapartner mula sa UNFPA, walang iba kundi si Mr. Dino Subing. Magandang araw sa iyo, Mr. Dino. Magandang araw din, Ate Fe. Kuya, siguro bago tayo mag-start, ay di na tayo ay maririnig sa ibang bansa, via shortwave, mula sa Radyo Pilipinas, no? At maraming mga seafarers ang nakikinig sa iyo ngayong mga panahon na ito, Mr. Dino. At of course, maririnig tayo sa buong Asia, sa buong Europa, buong Middle East, at ilang parte sa US, no? At alam ko ito ay sa Voice of America, no? So maraming makikinig sa iyo, buong mundo ay nakikinig sa iyo, Kuya Dino. Okay. So batiin mo muna yung ating mga OFWs at lahat ng mga nasa labas ng bansa. Mga kaibigan, mga kaping, mga kapanalig sa kung saan mang sulok ng daigdig, magandang umaga, hapon, o gabi, kung ano man ang oras niyo dyan. Okay, dahil hindi naman exact yung mga oras, no? May diferensya ang bawat airing natin, no? Sa iba't ibang mga lugar. Well, so sa right pong mag-email sa atin, maaari kayo mag-email sa radio_Pilipinas at overseas@yahoo.com. Okay, Mr. Dino, kung napakarami ng trabaho nitong UN, itong UNFPA in particular, ano ba yung mga mangyayari ngayon? Kasi alam ko, sa labas ng bansa may isang ilulunsad, no? Na isang report itong taon 2007. Ano itong report na ito, Dino? Ngayong araw na to, baka sa ibang lugar, kahapon ito, ilulunsad yung isang regular na report o flagship report ng United Nations Population Fund. Ang pangalan nito ay State of World Population. So, ilulunsad ay pang 30th na State of World Population Report. Mahalaga ito, lalo sa ating mga overseas Filipino workers, dahil ang pinapaksa nito ngayon ay tungkol sa urbanisasyon. Ano o yung sabihin nito? paglaki ng mga siyudad at lungsod. No? Hindi lang dito sa Pilipinas, pati kundi globally. At kaugnay dito sa usapin ng paglaki ng mga lungsod ay siyempre yung pag-migrate, no? Yung migration na ginagawa ng mga tao, paglikas sa mga lungsod para mas guminawa yung kanilang mga buhay. Okay, so, Dino, bakit nagmamigrate sila sa kalunsuran naman? Sa buong mundo, di ba? Dahilan, pero ang kadalasan dahilan, una, siyempre, mas buhay ang ekonomiya at mas mabilis ang ekonomiya, mas masigla ang ekonomiya sa mga lungsod, isa yon. So, kasama dito yung paghahangad ng mga kababayan natin na mas maginawang buhay. Isa yan. Tapos pangalawa, yung mga serbisyo kasi sa lungsod, mas madaling i-deliver, mas madaling ipamahagi. Halimbawa, yung kalusugan, yung edukasyon, tapos yung pagkakaroon ng malinis na tubig, magagandang mga kalsada, mas madaling ipatupad yan sa lungsod kasi di ba may tinatawag tayo economics of scale. Pag mas marami ang tao na nasa isang lugar, mas mura ang magpapagawa ka ng kalsada, magbibigay ka ng tubig. Mas mabilis, no? So, yun yung isa, mas maganda ang mga serbisyo sa lungsod. Tsaka pangatlo, mas marami silang pagpilian in terms of kanilang mga klase ng hanap buhay, kahit yung yung access nila sa media at sa kaalaman, sa edukasyon, mayroong internet, may telepono, may TV, may mga library. So mas malaki ang pagkakataon nilang paunlarin ang mga sarili sa lungsod. At saka parang masaya na maraming ilaw. Yes, yun yung common, Maraming bars. So, isang lang yan, isang mukha lang yan ng lungsod. Yan yung magandang mukha na yan ng lungsod ay lalong mapapantingkad kung maganda ang pamamalakad